Okay, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila Toys, pag-usapan natin itong nasa ating screen. Ako, showbiz na showbiz po. Ang dating natin ngayon mga kababayan. Pero hindi po show business pag-uusapan natin. Although yung involved sa pag-uusapan natin ay mga showbiz personalities, ay hindi po yung buhay nila ang pag-uusapan natin. Okay, ito kasi nga tatlo. Ito pong si Maris Racal, Anthony Jennings at Jam Villanueva. Ako, tuloy-tuloy po. Ilang linggo ng trending sa social media sa issue po ng lokohan. Sa issue po ng pagtatraidor sa relasyon. Ayan po yung mga pinag-uusapan sa social media. Talaga naman pong ayan po ay trending. Kahit saan ka magpunta, yung mga marites, yung mga chismoso at chismoso dyan. Ayan po ang pinag-uusapan tungkol po dito kay Maris Racal na pinatulan itong si Anthony Jennings na may jowa na ang pangalan ay Jam Villanueva. Etong si Jam Villanueva ay naglabas po ng screenshots. Hindi na po nakatiis mga kababayan itong panloloko ng kanyang jowa. Naglabas po siya ng screenshots ng usapan nila ni Maris Racal at ni Anthony Jennings. At grabe po, grabe po yung mga usapan nila. Diyan po sa social media, sa kanilang private messages. At talagang meron pang sinasabing nami-miss, do you miss my body? So mga kababayan, sensual. Parang ganun mga kababayan, sensual itong kanilang usapan na inilabas ni Jam Villanueva. At yan nga po ay nag-trending at nagsalita na rin po si Maris Racal, may paiyak-iyak pa itong babaeng ito at pati na yung Anthony Jennings. Ewan ko kung paniniwalaan sila ng kanilang mga fans kasi sa totoo lang mga kababayan, yung mga endorsements nila, yung mga produkto na in-endorse nila ay parang tinanggal na ata sila bilang endorsement sa kahihiyan na inabot na itong kanilang mga endorser. Tama lang yun. Kasi damay ang inyong kung hindi kayo kikilos at hayaan nyo lang na endorse kayo ng mga ganitong klaseng tao, masisira pati yung produkto ninyo. Tama lang yun na tanggalin bilang endorser yung mga ganitong klaseng tao na alam nyo naman kwento hindi ko na kailangang i-detalye. Pero ngayon, pag-usapan natin sila, hindi dahil doon sa sa mga pinaggagawa nila, sa mga body-body, doon sa namimiss na kita, mag-delete na tayo. Hindi po doon. Ang pag-usapan natin kasi merong post mga kababayan, hindi ko alam po ito kung legit. Kasi ito raw issue ni Maris Racal, ni Anthony Jennings at Jam Villanueva ay maaaring umabot sa Senado. Baka mangyari daw ay ipatawag itong si Maris Racal, Anthony Jennings at Jam Villanueva sa Senado. Bakit? Hindi po dahil sa panloloko kasi buhay nila yan. Wala man tayong pakialam dyan sa mga yan. Ang issue, yung pong kasing sa screenshots ay may lumalabas na ito pong mga ito, lalong-lalo na si Maris Racal at si Anthony Jennings, si Maris Racal, kasama na rin si Anthony Jennings, ay tila ba gumagamit ng illegal na substance, mga kababayan. Kasi merong may allegations doon na itong mga to ay sangkot sa illicit activities involving illegal drugs. Kailan nagsimula yun? Kasi merong meron pong nakasulat po dyan sa screenshots ng conversation nila na sabi ni Maris doon ay si Maris mo yung lalaki. Basta si Maris Racal. Si Maris Racal o si Jennings. Basta lumabas doon sa screenshot, ang sabi doon smoke then a fuck. Ayun po yung parang smoke then jerjer. Huwag natin gamitin yung salitang ganun kasi baka mayari tayo ni YouTube. So, smoke and then jerjer. So, kapag narinig mo yung salitang yon, ay ibig sabihin nun, gumagamit sila, gaganyan sila. Ganyan muna tayo bago yung jerjer.
So, ganun yung ganun yung lumalabas base dun sa lumabas na screenshots. At yun po yung pinagsimulan ng spekulasyon na may kinalaman ng merong drogang involved, mga kababayan. So, ito sabi dito, ito raw si Maris Racal. Sabi, ewan ko lang kung tinatago kasi itong mga showbiz na to, pagdating sa publiko, kala mo mababait eh. Pero pag talikod na sa camera, pag behind the camera, may kita mo nag-yosi. So ito raw si Maris Racal, hindi naman daw nakikita gumagamit ng vape o naninigarilyo. So, kung hindi sigarilyo at vape, malamang iba. Iba yung tinitira ni Maris Racal. Kasi, ewan ko lang kung tinatago niya, pero hindi daw nakitaan na nagbe-vape o nagsisigarilyo. So, it's more than, yung smoke na tinutukoy dun sa screenshot. Ayun ang speculation. More than cigarette and more than vape. Yun daw ay malamang ay illegal substance. Kaya ito mga kababayan, ito si Senator Jinggoy Estrada ay isa sa mga talagang pumoprotekta sa mga artista at mga individual na nagtatrabaho po dyan sa entertainment industry. Kaya kinakailangan silang mabantayan sa ganitong klase mga gawain. Kasi unang-una, kung may ginagamit sila, smoke, may ginagamit sila, may supplier. Ibig sabihin, may nagbibigay sa kanila, may nagsusupply sa kanila nung ginagamit nila. O kaya, sino? Ayun ang tanong, sino? O saan sila nakakakuha ng gano'n? Kasi nga, hindi naman daw naninigarilyo, hindi naman nagbe-vape. So, iba. Iba yung speculation ng tao, mas malala pa doon. At lumabas yun mismo doon sa kanilang, doon sa kanilang screenshots ng kanilang conversation. So, gumagamit sila ng illegal substance. Ito pong si Anthony Jennings at si Maris Racal kasi sabi na, let's smoke, then jerjer. Di ba? Ayun lang naman ang nun ibig sabihin nun Kaya, ito mga kababayan, baka umabot po sa Senado itong dalawa at pag-usapan. Hindi po pag-usapan yung buhay nila. Bahala sila, magjerjeran sila dyan hanggat gusto nila. Kasi ang pag-usapan dyan ay yung illegal na substance na saan sila kumukuha. Meron silang supplier na ang nangyayari ay pumasok dyan sa entertainment industry. So malamang hindi lang sila ang gumagamit. Malamang marami pang ibang artista ang gumagamit. Diba? So dapat, ito mga kababayan, hindi ko alam kung itong news na to ay legit. Pero sa tingin ko, kahit hindi na sa Senado, pero dapat imbestigahan itong si Maris Racal at ito si Anthony Jennings, saan sila kumukuha, saan sila kumuha nung sinasabi nilang smoke, nakarugtong nung jerjer. Kasi, iba kasi ang dating kapag ganun no? Siguro iba ang dating, siguro mas hype sila kapag naka-smoke. Diba? Kasi pag normal lang, ewan ko mga kababayan kasi hindi ko nila naranasan yan So siguro mas hype sila, mas iba yung dating, kaya hindi lang natin alam kung ano yung ginagamit nila, pampahype. Talagang siguro L na L. Para L na L, etong mga ito. At patago pa sa CR o kahit saan, sa ibabaw ng rep, sa ibabaw ng microwave. So ibig sabihin, ito mga to, medyo seryosong usapan na kinakailangan mabigyan ng solusyon. Ito yung nakakabahala ito kasi baka itong mga nandiyan po sa entertainment industry. Kasi sa totoo lang mga kababayan, alam naman yan, open secret yan. Alam niya, marami talagang ganyan yan sa showbiz na gumagamit. Kaya kailangan maimbestigahan at masolusyonan at mahuli kung sino man yung nagbibigay at nagsusupply dito sa mga artistang ito. Una mga bata pa to Ginan yung epekto ng droga. Diba? Nasisira ang buhay Sisira ang buhay ninyo, nasisira yung career ninyo. Hindi lang naman buhay mo, pati buhay na ibang tao, nasisira mo. Hindi natin alam kung
Pero sabay-sabay yan eh. Diba? Drug, sex, chocolates. Ay, hindi. Kay Boy Abunda pala yun. Anyway, yan mga kababayan, abangan natin kung ano ba talaga, totoo ba to, legit ba to, na sila'y patatawag sa Senado o imbestigan sa Senado itong nangyari na nabuko mismo. Di kasi kayo nagdi-delete. Di kasi kayo nagdi-delete. Ayan. Nabuko kayo na kayo ay unang-una pumasok sa illegal sa bawal na relasyon at pati ba naman yung pinagbabawal na illegal na na substance pinasok niyo na rin. So lahat-lahat na ng bisyo. Lahat na ng bisyo pinasok ninyo. Maris? Anthony Jennings? Naninira na kayo ng buhay, pumasok kayo sa bawal na relasyon, at iba naman sa sa bawal na na illegal. Pinagbabawal, mahigpit. Actually, itong illegal na droga na to, ito yung pinag-uusapan ngayon, kaya itong si Duterte, Sara Duterte, kaya nagkakagulo bansa natin dahil sa investigasyon din ng illegal na droga. Tapos pinasok nyo pa. Para lang masarap yung jerjer nyo. So, ilang mga kababayan, basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to, isa iba pang updates. Ingat po tayo lahat. God bless po.